Hello guys, kumusta kayong lahat? And it's been long time. Ayan, meron nga pala akong i-share sa inyo kasi pinangako ko sa inyo ito. Hindi ko nga lang siya na-update kasi nga pagtatlo yung mga bata, since na dumating sila dito, ang dami kong pre-nurses from school, from their processing of their adjustment. So, yung mga ganong bagay guys. And ngayon, magda-dive in ako at alam ko hindi na siya updated. Pero it's been 6 or 7 months na simula nang nakuha namin sila at dumating sila ng Amerika. Ichichika ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. Kasi the time na kinuha ko sila guys, wala pa akong green card. Ang daming nagtanong sa akin kung ano daw yung ginawa ko, mga ganon ganyan. Hindi man siya updated na ngayon, pero wala, gusto ko lang i-share sa inyo. So una is, pagdating ko ng US, naikasal kami before 90 days at nag-file ako ng aking adjustment of status para sa aking green card, and then at the same time, nag-file din ako for AP or advance parole. Importante siya guys na bali yun yung documents na dadalhin mo with you at i-approve ng immigration or ng USCIS para makalabas ka ng bansa na hindi ka na-out of status. At very important yan guys na tawag doon na i-file mo siya before ka lumabas ng bansa. At meron ka ng ganoong papers bago ka lumabas ng bansa kasi maa-out of status ka. Importante din yun. So, yung ginawa ko is, since nag-file din ako ng AP, so, parang inano ko siya, parang pina-expedite, ganon. Pinamadali ko siya kasi yun yung gagamitin ko na papers or document para lumabas ng bansa kahit wala pa akong green card, ganon. So, thankfully, mga after, mga ilang weeks lang is na-approve siya. Pero, pang-ano talaga siya guys, hindi kasi lahat nabibigyan ng approval noon. So, we push our luck at meron dami kaming tinawagan. And after mga 22 days, ayan, na-approve siya. So, ngayon, the next thing is, doon na kami nag-process sa visa interview at saka sa medical schedules ng mga bata. Kahit nandito ako sa Amerika guys, pre-nurses ko talaga yan day and night. At isa pa sa mga crucial is yung time zone, yung oras sa Pilipinas at ang oras dito. Ayan. And hindi ko pina-expedite ang aking AP or ang aking advance parole kung hindi ko pa na-sure na lahat ng mga documents na kakailanganin for their medical and visa interview ay hindi pa kumpleto. So ngayon, of course guys, wala kaming ginawa but to make sure na meron akong approved na advance parole. Kasi yun talaga yung rason kung bakit ako makakalabas at makakabalik ng bansa. Okay? So, ayan, na-process na namin yung visa, mga documents na pipirmahan, yung interview nila, schedule, at saka yung medical. The rest is napakagulo. But I manage. Ayan. And then, second na ginawa namin is, nag-book na kami ng ticket, yung place na pag-i-stayhan, ganun. Hindi siya naging madali. Kasi 3 yung bata kasi sila. So, ngayon, may nagtanong sa akin kung ano ang nangyari nung pagkalabas ko ng bansa. So, wala guys. Kumuha kami ng ticket, dinala ko yung dapat dala-dala mo yung AP na approve mo. Never missed it. Never, wag mong iiwan or kundi maa-out of status ka. Hindi ka makakabalik without that. Ayan. And then second is, nung nakuha na namin yung mga bata, meron na silang visa, nakapag-schedule na sila ng kanilang medical. Ang nangyari naman guys, ang tanong is, ano yung scenario pagkalabas mo ng bansa? So, sa Cebu, direct kami from Mactan, Cebu to Qatar. Ayan. Yun yung layover namin. So, marami silang tanong guys. Tinanong nila sa akin kung meron ba akong green card, ano ba yung meron. Well, surprisingly naman, ang nangyari is, hindi sila aware sa ganoon guys na meron palang AP. Yung kasing inano nila guys is green card. Ang sabi ko, nakaalis ako ng Amerika na ito lang ang dala ko. Prove na para hindi ma-abandon yung status ko.
So, ayan, marami silang tanong kung saan kami nakatira, ilang household kami sa isang bahay, kailan ako dumating ng Amerika, kailan ako nakasal, yung mga ganoong questions. Hindi ko alam kung standard ba yun. Wino-worry kasi nila guys na baka ma-deny ako pagkadating ng Amerika. So, ayun, muntik nang maghurimentado yung asawa ko, pero thankfully naman is na-resolve agad-agad siya. Nag-apologize naman sila kasi parang naano nila na marami silang tinatanong na para hindi sila dapat yung nagtatanong. So, ganon. Nag-provide ako ng mga documents, lahat-lahat guys, and then sabi kasi nila, worried lang kami ma'am, baka hindi ka makapasok, it's not gonna happen. So alam nyo, may nagtanong din sa akin kung ano ang nangyari pagkadating ko paglapag ko ng Amerika, pumunta kami sa immigration. So of course, maraming tao, so hinay-hinay lang. Isa yun sa rason kung bakit na medyo natagalan kami. So pagkadating namin, na-interview kami, pinakita yung visa ng mga bata, ganon, at saka pinicturan. Sa sa cubicle lang naman, sa kung saan lumulusot yung mga tao. And then para sa akin, binigay ko lang yung advance parole ko and then chinek. Sabi nila maghintay ka lang doon sa room kung saan yung iba naghihintay para mapirmahan ng isang immigration officer yung advance parole. At saka kinuha din niya ang aking passport na may roong hindi na niya kinuha yung expired ko na passport, Philippine passport, na nandoon din yung expired na visa ko sa K1. Yung kinuha niya lang is yung bago, which is yung my married name ako. So, yun lang guys. Yung pagproseso ng AP, medyo complicated siya kasi nangyari sa amin, madami kaming tinawagan ng mga tao, meron kaming in-update, meron kaming pinirmahan, ganun. Kasi, alam nyo, hindi lahat na-approve yung ganoon, yung mga rason. Sometimes it took a while. So, ayan. Kung meron kayong question, pwede kayong magtanong sa akin and I would really appreciate that. And meron pa rin nagtatanong sa akin regarding sa aking medical and gagawa ako ng separate video for that. So, medyo complicated yung sa akin talaga kasi may mga pandemic, yung mga bagyo, ganon, yung mga, yung inuna ko, yung medical ba or yung visa interview sa mga ganon at mga payments. So, if meron kayong tanong at yung sagot ko naman ay makakatulong sa inyo, just comment down below and I will answer that for you. At pasensya na kayo, medyo natagalan, hindi kasi madali yung process namin the first few months dumating ng mga bata dito. Ang dami kong in-update, inasikaso lahat-lahat para ma-file yung adjustment of status nilang tatlo. So thank you. Have a wonderful week. And we will see you next time. And thank you. Bye-bye.